Mula kay Melvs Castle mga tol, gulat na gulat daw ang China sa balitang to. Di makapaniwala sa ginawa ng Amerika. No? China nagpapanik na mga tol. Ito ang ating alamin, bigyan natin ng reaction video mula rito kay Melvs Castle. Bago natin to simulan mga tol, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Pinagbantaan na naman tayo ng China. Puro pananakot. Di na ata mabilang ang pagbabantang sinabi ng Chinese Foreign Ministry. Kasi nga alam nila mga tol na hindi pa ganun kalakas ang Pilipinas. Diba? At alam nilang kahit anong gawin nila mga tol, hindi tayo papalag sa kanila kasi nga malakas sa bansa sila. Yun ang ipinapakita nila sa atin eh. Diba? Yun yung ipino-front nila sa atin mga tol. Yung sandamakmak na mga barko nila. Diba? Lagi silang nagpaparada ng mga barko nila. Yun ang ginagawa nilang estratehiya. Diba? Tapos may mga espiya pa sila rito na nagbibigay ng mga information sa kanila. Ganito lang kaya ng Pilipinas. Ganyan-ganyan lang. Diba? So ang Pilipinas mga tol, nasa sa atin na lang yun kung papatakot tayo sa kanila. Kasi sila mismo mga tol, ayaw rin nila ng gera. Ayaw din nila yan. No? Pero kapag ikaw ay kumagat sa pananakot nila, walang gera pero talo ka nila. Yun ang estratehiya. Pero makakapagbanta pa kaya ulit ang China matapos nito? Dito inaasahan kasing mapipirmahan na ni PBBM ang military package na ipapahiram ng Amerika sa Pilipinas. Nagkakahalaga to ng $500 million o may katumbas na bilyong-bilyong halaga ng piso. Kasama sa military package ng Estados Unidos ay ang Littoral Combat Warship o ang Freedom Class. May F-16 fighter jet at long-range rocket system o HIMARS. Pag napasa kamay na ng AFP ang mga yan, kaya na nating magpabagsak ng anumang Chinese warship sa West Philippine Sea. Ano naman kayang magiging reaksyon ng mga Chinese dito? Paniguradong magpapanik at magkakagulo naman doon once na mapirmahan na to. Nasa Pilipinas na naman kasi si US Defense. Pero mga tol, i-clarify lang natin mga tol, hindi naman porket nagbigay ang US ng $500 million sa ating bansa, nangangahulugan na yan na ready to war na tayo. No! Ayaw natin yon mga tol. Etong mga to ay depensa, hindi pang opensa. Diba? Depensa natin yan. Sabi nga ni Secretary Gibo Teodoro, deterrence natin yan. O para magdalawang isip man lang yung mga kalaban o yung ibang bansa na gustong lumusob sa atin, magdadalawang isip sila kasi capable na tayong palagan sila. Tulad nga ng lagi nating sinasabi sa mga example natin, isang gusali mga tol, na nilagyan lang natin ng seguridad, CCTV man yan, electric fence o mga gwardya, hindi nangangahulugan yan na ready to fight na sila o makikipag-away na sila. Di ba? Babantayan nila yung gusali. Ganun din mga tol dito. No? Para pandepensa lang natin yan if ever. O para magdalawang isip man lang sila, wag na nilang ituloy yung balak nila. So hindi rin naman kailangan mangamba ang China. Kasi as long as wala naman silang gagawing masama, walang mangyayaring mga ganitong kaguluhan. So hindi nila kailangan pagbalaan pa o bantaan ng Pilipinas, nakakasira tayo ng seguridad. Kasi, hello, kung sila man marapakarami nilang naval asset, diba? So nakakasira pala sila ng seguridad kapag gumagawa sila ng mga armas nila, diba? Hindi ganun yun. Secretary Lloyd Austin III at US State Department Secretary Antony Blinken. The lines are very open, so that all the things that we are doing together, in terms of our alliance, in terms of the specific context of our situation here in the West Philippine Sea and in the Indo-Pacific, are continuously examined and re-examined. So we are agile in terms of our responses. But we are very happy to see you once again. I'm a bit surprised considering how interesting your political situation has become back in the States, but I'm glad that you found the time to come and visit with us. Mr. President, thank you so much. Thank you for as always, the warm welcome. I bring you greetings from President Biden, Vice President Harris, along with Secretary Austin. We're very, very pleased to be here. Let me just start by sending our deepest condolences to all of the victims of the recent typhoon, and to say again, anything we can do to be of assistance, we welcome doing that. I think
today is genuinely historic. This is the first time that the Philippines has hosted our 2+2. It's, I think, really evidence of a steady drumbeat of very high-level engagements between our countries that are covering the full range of issues and opportunities that bring us together, not only security, but also economic. And we're truly grateful for this partnership. We look forward to a very good day with our colleagues and to further advancing the critical work that we're doing together. So thank you again for receiving us. No, of course. So asahan natin, heto na naman mga tol, ang anti-US. Hahanapan na naman nila to ng butas mga tol. Mr. President, let me echo Tony's comments on the warm welcome. It really is great to be back in country again. And also his offer of condolences for those who have been affected by the storm. I've said a number of times that we're more than allies, we're family. And it always feels that way when I'm working with our colleagues. We have common interests, common values. And so I think we've done a lot over the last 3.5 years to continue to strengthen our alliance. And we look forward to continuing to work with you and your team to move even further. But thanks for your leadership, Mr. President. Again, it's been a great 3.5 years, and I look forward to another 3.5 or another 4 in building, strengthening this relationship. So thanks. Thank you very much indeed. I think that all of the things that we have done in the previous months has been really serves really to make all our alliances and partnerships more actually have a working relationship, in the sense that lines of communications have been opened, and we are doing many more things together. I cannot stress enough. Dahil sa Amerika, mas lalong mamumroblema ang China. Paano ko kaya ang sasakupin ang Pilipinas, tanong ng China? O susuko na lang ba ang mga Chinese? Ano sa tingin nyo? I-comment. Well, palagay ko naman mga tol, walang balak ang China na sakupin ang Pilipinas, 'di ba? Ang gusto lang nila is mapa sa kamay nila totally yung 9-dash line o 10-dash line na inaangkin nila. Actually, hindi lang naman Pilipinas ang problema nila eh. Marami kasing nasagasaang bansa doon. Vietnam, Malaysia, Cambodia, Brunei. Ang daming nasagasaan mga tol na mga bansa dito sa kanilang claim, no, dun sa 10-dash line nila. Yun nga lang mga tol, mas nag-iinit sila rito ngayon sa Pilipinas kasi nga yung ibang mga bansa mga tol pumapalag eh. Tayo mga tol, pumapalag man tayo ngayon pero nagawa na kasi nilang takutin yung dating presidente. 'Di ba? So akala nila kayang-kaya natin yung Pilipinas. Nagawa na nga natin yan eh. 'Di ba? Ulitin lang ulit natin. Kaso eto na nga ang nangyayari mga tol. 'Di ba? Pumapalag ang Pilipinas, nakikipag-alyansa na ulit tayo sa mga bansang itinaboy din natin last administration, 'di ba? Merong isang tagpo mga tol na sinabi ni Duterte dati, nakakalas na siya sa alyansa sa Amerika mga tol. At tuwang-tuwa naman ang China doon. Pero ngayon, eto na naman, bumalik tayo sa pakikipag-alyansa sa Amerika mga tol. Ang may kasalanan din naman dyan yung China mga tol. Pinush nila tayo ng pinush, papalayo sa kanila. Kaya wala silang ibang sisisihin kundi sarili lang din nila eh. Diba? Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, ano masasabi mo rito mga tol? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal T. Peace out.